So this is the latest fight of Albert Pagara versus Willie Pollinghorn, mga idol. So napakagandang laban po ito para sa ating pambato na si Albert Pagara dahil sa huling laban nito, mga idol, ay knockout po. Round 1 lang po yung kalaban ni Albert Pagara noong last year 2025 noong November. Laban dito kay Sangagsang sa Thailand naganap, mga idol, at laban naman dito kay Willie Pollinghorn, isang Australian fighter at isang undefeated fighter po itong boksingero. So magandang laban po ito. Tunghayan natin ang latest fight ni Albert Pagara ngayong araw. Maraming salamat. At ayan, pinapakilala na po dito si Willie Pollinghorn. Sa mga di nakakaalam, mga idol, si Willie Pollinghorn ay isang United Kingdom o isang British fighter at kasalukuyan ang naninirahan sa Australia, mga idol. At merong kartada na 5 wins, walang talo, at 2 rito ay galing sa knockout. Kaya naman madudungisan kaya ang kartada nito sa kamay ng ating pambato na si Albert Pagara, mga idol. Paki-comment at panoorin nyo ng buo, mga idol. Tingnan natin ang laban na ito, mga idol. So magsisimula na ang round 1. Let's go, mga idol. Antabay lang tayo, mga idol, sa bawat galaw na gagawin dito ni Albert Pagara. Ano kaya ang diskarte na gagawin ni Albert Pagara laban dito kay Willie Pollinghorn, isang Australian fighter. Talaga namang isang British fighter, mga idol. Ayun, medyo mahaba po itong si Willie, mga idol. Pa-jab-jab muna ang ginagawa. Matutulis na jab ang ginagawa ni Willie, mga idol. Pero maganda ang tayo ni Willie Pollinghorn, no? Tingnan natin kung ano ba ang diskarte at bilis na gagawin dito ni Albert Pagara. Laos na ba ang isang Albert Pagara? Paki-comment sa comment section, or may ibubuga pa sa mga delikadad na boksingero, mga idol. Di kalibreng boksingero kagaya nila Naoya Inoue. Kaya niya bang tapatan ang lakas ni Naoya Inoue? Paki-comment sa comment section, mga idol. Sa tingin nyo, mga idol, sa edad na 32, no, may pag-asa bang maging world champion si Albert Pagara? Paki-comment sa comment section at ating pag-usapan yan, mga idol. Ano pa ang kailangang i-improve ni Albert Pagara? No, parang din to si Casimero, may pagkaangas si Albert Pagara, mga idol. Tingnan natin kung ano ba ang ibubuga ni Albert Pagara. Ayun, 1-2 combination galing dito sa British fighter, mga idol. Medyo kalmado muna si Albert Pagara. Hindi muna siya nagmamadali. Pinag-aaralan muna yung galaw at estilo. Tinataas ang dalawang kamay na para bang easy fight lang daw ito para kay Pagara na hindi siya nasasaktan, no? Ito ang maganda, may determinasyon, puso na lumalaban si Pagara. Tingnan natin yung stamina, no? Matagal na tumigil si Albert Pagara, no? Nung nakaraang taon ay almost 2 years ang gap na hindi siya lumalaban. Ito lamang siya lumaban noong 2025, mga idol. Kaya naman may ibubuga pa kaya itong si Albert Pagara sa mga dekalibreng kalaban? Sa mga hindi pa nakakapag-like, mga idol, i-like mo na itong video at pindutin mo na rin yung subscribe button para lagi kang updated sa mga gantong laban sa mundo ng boxing. Maraming salamat and I love you always, mga idol. Ang ganda. Na corner doon ang ating kababayan sa lubid pero nakawala. Tapos na ang round 1. So round 2 na tayo, mga idol. Tingnan natin
kung ano pa yung magiging diskarte at galaw ni Albert Pagara, pero mukhang nakakalamang doon ang kalaban. Ginagamitan ng reach advantage, nakatama doon ng kaliwa si Billy, mga idol. Yung kalabang Billy, mga idol, nakatama ng kaliwa. Medyo kulang sa suntok, no, sa pag-score si Pagara, mga idol. Kulang sa score, medyo depensa ang lamang kay Pagara, mga idol. Yung atake kulang po, mga idol, no. Ayan, ito yung sinasabi ko, mga idol, na kailangan ng mag-ingat ni Albert Pagara, mga idol. Medyo pinipressure ni Billy itong si Albert Pagara, mga idol. Pero sumusuntok pa rin naman si Albert Pagara, na corner na naman doon ang ating pambato, mga idol. Ang ganda ng pinapakita din ni Billy, mga idol. Ayun, ang ganda ng patama. Napailing doon si Albert Pagara. Pero hindi papatalo ang ating pambato. Sumagot din, mga idol. Binaba na naman ang depensa ni Albert Pagara. Bakit ganun, mga idol? Dinababa niya yung depensa niya, mga idol. Ayan, na-corner na naman si Pagara, mga idol. Grabe. Malakas din yung kalaban niya, mga idol, no? Isang undefeated fighter. Tingnan natin kung makakabawi ba si Albert Pagara sa mga atake na ginagawa ni Billy. Sabi daw sa likod daw ng ulo tumatama. Maaray na dun si Albert Pagara, nakababa ang depensa, no? Parang binibigay niya yung score, no, mga idol. Ito yung hindi maganda kay Albert Pagara, mga idol, kasi binababa niya yung depensa. Bagsak ka tuloy mo. Grabe, bagsak tuloy ang ating kababayan. Bagsak. Tingnan mo, tuwang-tuwa ang kanilang panalo na. Natalo niya ang ating pambatong Pinoy, mga idol. Bagsak po. Sa round 2 lang, mga idol. Grabe. So kung nagustuhan mo tong video na ito, ay huwag mo sanang kakalimutang i-like itong video at pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga gantong laban sa mundo ng boxing. Maraming salamat. Eto na, ginulat na ng Pinoy ang lahat ng manonood sa Japan na talagang magiging balka sa ipinakita ng Pinoy. Tignan nyo, mga idol, uppercut. Sabay mga kombinasyon. Grabe. Ito dapat ang di nyo pinapalagpas. Pinakikilala ko nga pala ang Pinoy na tubong Sambuanga na si Lawrence Dumamag. May edad na 26 at lumalaban sa flyweight division, mga idol. At ang makakalaban dito ng Pinoy ay isang Japanese fighter na si Yamato Moriguchi. Naganap ang laban, mga idol, nitong July 20, 2025. Tara at ating panoorin ang kanilang naging bakbakan, mga idol. Let's go! Simulan na natin ng round 1. So dito, mga idol, ay naka blue gloves ang ating pambato na si Lawrence Dumamag. Samantalang ang kalaban niyang Japanese fighter na si Yamato ay naka red gloves, mga idol. Para alam nyo lang, mga idol, no? So dito sa round 1, mga idol, ay unang umatake ang Japanese fighter. So ayun, nakatama ng kanan doon ang ating kababayan na si Lawrence, mga idol. Ating suportahan, mga idol, tong mga gantong boksingero, mga idol. At huwag kayong kukurap, no? Anong masasabi niyo sa galaw at estilo na ginagawa dito ng Pinoy? Paki-comment kung may pag-asa nga ba maging world champion po ito balang araw, mga idol. Salamat, mga idol. At huwag niyong kakalimutang i-like at i-share ang ating video para lagi kang updated sa mga gantong laban sa mundo ng boxing, mga idol.
At marami nagsasabi na maingay daw tayo sa pagbo-voice over mga idol. Pasensyahan nyo na si John Boxing Idol dahil kailangan po talaga ito, kailangan na kailangan mga idol ang pagbo-voice over. At i-comment mo na rin dyan mga idol sa ibaba na kung taga saan kayo, kung saan nanggaling tong video na ito, kung saan nyo napanood. So dito ay napayakap dito ang Pinoy. Tingnan natin mga idol ang gagawin dito ni Lawrence Dumag mga idol. 26 anyos at lumalaban sa flyweight division mga idol. Merong kartada na 11 wins, 1 loss with 8 knockouts mga idol. Samantalang kalaban niyang Japanese fighter na si Yamato, 9 wins, 4 by way of knockouts mga idol. Pag pinasok mo mga idol yung pagiging isang professional boxer mga idol, hindi biro yun mga idol, no? Dadayo ka sa ibang bansa para sa pangarap ng iyong pamilya. Pangarap mo na maging world champion balang araw na kagaya ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao mga idol, no? Kaya palakpakan natin, suportahan natin. Suportahan natin mga idol, usap tayo. Bigyan mo ng isang like at share mo tong video. Malaking bagay na yan sa ating boksingero at sa channel natin mga idol. Maraming salamat. Ayun, maganda na po yung pinapakita dito ng ating pambato. Tingin nyo mga idol, ano pang kulang dito kay Lawrence Dumag? Paki-comment, no? Ano pang kulang sa boksingerong ito mga idol? I-comment mo dyan at ating pag-uusapan mga idol. Ayun, no? Medyo pabilis ba yung estilo niya? Kailangan bang ayusin yung footwork niya mga idol? Ayun, medyo takot ba siya kung bumato sa kalaban? Tapos na po yung round 1. Let's go! Papunta na tayo sa round 2. Huwag kayong bibitiw mga idol. Panoorin nyo hanggang dulo itong video na ito mga idol. Sapagkat may gagawin dito ng malupit ang ating kababayan na si Lawrence Dumag mga idol. Grabe, nagbato dito ng kaliwa ang ating pambato. Napatras doon ng bahagya ang Japanese fighter na si Yamato mga idol. Paisa-isa yung suntok dito ng Pinoy dito sa round 2. Or pinag-aaralan muna yung galaw at estilo ng kalaban na Japanese fighter na si Yamato mga idol. Sa tingin nyo, paki-comment mga idol at ating pag-uusapan yan sa ibaba. Dito sa round 2 mga idol, medyo pinag-aaralan muna yung mga galawan at estilo ng magkaparehong boksingero mga idol, no? Hard body shot galing dito sa ating pambato na si Lawrence mga idol. Napayakap doon ang Japanese fighter sa lakas ng bodega ng ating pambato mga idol. Umaray doon ang Japanese fighter. Tingnan natin kung makakabawi doon ng Japanese. Uy, over right hand galing dito sa ating pambato pero dumaplis lang. Nagkakainitan na po ang dalawang boksingero. Body shot po galing dito sa Japanese fighter. Napaluhod doon ang ating pambato. Sabay yakap. Okay, let's go! Ang ganda ng laban. Round 2 pa lang ito ng kanilang bakbakan mga idol. Pero maganda na po yung panimula na ginagawa ng dalawang boksingero. Kaya palakpakan natin. Binubuhis nila ang buhay nila para sa karangalan ng kanilang bansa mga idol. Okay, magtungo na tayo sa round 3 ng kanilang bakbakan mga idol. Let's go! Kung hanggang ngayon mga idol ay nanonood ka pa rin, maraming salamat. Makikihingi ng isang like at subscribe button. Paki-share para lagi kang updated sa mga gantong laban sa mundo ng boxing mga idol. Okay, nagpakawala rito ng matutulis na kombinasyon itong Japanese fighter mga idol. Pero hindi nagpatalo ang Pinoy. Ayun, nakatama sa bodega ang ating kababayan. Bagsak ang kalaban mga idol. Grabe, ito yung unang pagkakataon na bumagsak ang kalabang Japanese fighter na si Yamato mga idol. Nakatayo pa naman tong Japanese fighter mga idol.
Okay, kaya pa naman niyang lumaban. Let's go, tingnan natin kung matitigil na nga ba. Ayun, malalakas na atake na ang ginagawa rito ng ating pambato na si Lawrence. Grabe, napapatras dito ang kalaban. Malakas na left hook ang tumama. Okay, ayun, tumama ulit ang left hook mga idol. Nayayanig dito ang Japanese fighter mga idol. Grabe, hindi na pinapakawalan ng Pinoy na si Lawrence. Tignan natin kung ititigil. Uppercut, ang tindi ng uppercut mga idol. Nayanig doon ang Japanese fighter. Kaya congratulations sa iyo mga idol. Anong masasabi niyo sa laban na ito? Paki-comment at ating babasahin mga idol. Maraming salamat at huwag kakalimutang i-like itong video at i-share para laging updated sa mga ganitong laban sa mundo ng boxing mga idol. Napaka-sportsmanship ng ating kababayan. Niyakap niya ang kalaban na Japanese fighter. Matapos ang magagandang laban sa Pilipinas ng tubong Cotabato del Sur, isang orthodox na si Victorio Saludar ay nabigyan nga ito ng malaking pagkakataon para sa pandaigdigang kampyonato na WBO World Minimum Weight Title at sa bansang Japan nga ito ginanap. At ang makakasagupan ng ating kababayan ay walang iba kundi ang kinakatakutan at tigasin na Japanese boxer na nagngangalang Rayuya Yamanaka, isang orthodox at may height na 5'4". Talagang malaking pagsubok na naman po ito mga idol para sa ating pambato sapagkat lahat po ng mga manonood ay kababayan ng kalaban. Dagdag mo pa dyan, pati mga judges ay kakampi din sa nasabing venue. Kaya't balikan natin mga idol kung paano tinalo ng Pinoy ang kinakatakutan na Japanese fighter.ちょっとね、いいボディ当てましたから、はい、そしてこのサルダール対策としてはガードを本気にしっかりしてください。何しろ、安静としてコンビネーションがちょっと少なかった。当たりも十分に積んできまして、そうしますとここはまあ出ましたから、しかも、引きながら距離を詰めてここで練習もしました。ツー、左側の上、左横に入った。接近戦でなるほど。お互いこうサルダールもパンチを出しながら、しますと、今2回目の足とね、右行く左に、もう両側空いている。ラブセ距離を測りながら、今度は決められない。さあここでロングです。相手が入ってきたら、合わせて非常にいい戦い方でした。右のボディ。田中選手も大丈夫だという、はい。いいなと、松田さんもこれ分かっていただきたいと思います。距離を詰めていきます。着地の中、います。さあワンツーをもらったが、ブロックしています。ボディの環境を戦いやすい。あえてコンビネーションしています。左のボディ。ランディボディから、ストレート。右のボディを割らせたチャンピオン、これを村さん、少し当然さ、左右を変えてくるかもありませんが、左のボディ。右のボディから左のボディ。オーバーハンド。これはちょっとですね。本当に右ストレートですね。はい。逆には積極的に出てまいりました。挑戦者のサルダール。しかし雰囲気も持ってますね。非常にこう大きな目立つのかと。しっかりコンタクトがね。山中返します。なかなか難しい。そうですね。味方もあったんですけど、この空気感。ここでゴムです。左のボディ。あそこですよね。タイミングを変える。ボディ。左を見ながら。はい。左のボディから左のボディ。じわりじわりじわりじわり。このね。左にかけたフック。右。もう強くなったこのチャンピオン山中。また左ですね。下からあるとは思うんです。いかないってことだけはそうですね。そうですね。あとはまあミックスがある。一番やりたかった相手は行きました。その際に返していってる。ここでもですね、離れずに行きます。ボディのダブルクラッパー。消耗戦だ。一番にはですね、サルダールの右のック。長谷川さん、はい、やはりサルダールに進みます。右。ちょっとね、一発調整は大きいわけですからね。集中して。逆にノック。この顔を歪めるシーンというのは、
左右に振ってさあ残り30秒です。この第7ラウンドにフリーズインです。さあここはフリーズインをしていく。残り2分です。トップバッターここは足を使って一気に行きました。3がある2度目の号令なのか。さあここはなんとかタイムを欲しい直後残り終わった足を使ってピンチはチャンスがちょっと飛び出しました。3ラウンドでですねはい、このラウンドで決めないとクリアしをつなぎながらですね体力温存している中です。そんなペースですね。はい、この流れを本当に変えています。チャンピオンの山田です。勝っています。なかなかダメージ溜まるからテレビにちょうど近い減量をしましたという山田です。感情まとめにもらえる今度はボディを返した。なるほど。ボディが生まれるかもしれない。まあ逆にですね。はい。今度は左。さあここでゴングです。はい。パンチを返せるようになったんで。右が入った。決め技です。そしてボディ。みんなが出しながら。そうだ。そうですね。ソニー・キシカーのダウンが強い。だってこう自分を振り立たせているよね。ダイナー。ああいいフェイント。フェイントをかけます。ここでゴングです。ダウンもらっているし、そこにボディのこのラウンドで決めないともうダメだと中ボディのダウンです。さあこうやって走りがパーン入った。また右のボディのボール。右の球です。そうですね。首を振りながら完全な飛びの軸が飛んでいます。練習でやってきたこのサンガー対策がおかしくなってきた。挑戦者のサンガールここでゴングです。一番では耐久を期待しましたチャンピオンの右のおそらくはいあとしてるんだろうな。足を使ってずっと。さあ今度はボディの連打入ったとかチャレンジ欲しいですね。いいですね。まあ両選手ともメダルに向かって踏み寄せていいジャブですね。右のスタイルしかしその体の芯ブレないのはチャンピオンの山田です。この11ラウンドも走りません。チャンピオンの山田ここでゴング最強の挑戦者サンガール相手にサルダーのさああくまでも中に行きます。はい。中に入ってカードしてみると、男に見せろ。ブラックマイナスの右のボディです。からのチャンピオンというのはほぼ右に打てない。そうですよ。決して意地を捨てません。チャンピオンとしてのプライドを捨てずに前に前に